Nasa Southeast Asia pa rin si expelled Congressman Arnolfo Teves Jr. Ayon kay Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya, protektado ngayon si Teves ng local warlord sa kanyang mga pinagtataguang bansa. Una nang sinabi ni Rimulya na umiikot lang ng Timor-Leste, Cambodia at Thailand ang dating mambabatas. Southeast Asia, supposedly under the protection of a few local warlords. Yun ang balita sa amin. Pero titingnan natin kasi ASEAN yan eh. Under the ASEAN, we can actually ask them more upfront about what's happening in their country, especially if it's somebody who is a known terrorist being harbored by anybody. Sa ngayon, isinasapinal pa umano ang sulat ng DOJ para sa United Nations upang ipaalam sa UN na may arrest warrant na si Teves sa Pilipinas. Naniniwala naman ang DOJ na hindi hadlang ang proteksyon ng warlord sa hangaring maaresto at maibalik ng bansa si Teves upang maiharap sa paglilitis. Paliwanag ni Rimulya, maaari nilang hilingin sa UN member states sa pamamagitan ng duty of rendition na arestuhin at i-deport pabalik ng bansa si Teves. We ourselves can follow up with our counterparts in the different countries about the arrest of people who are wanted for terror. Eto na nga tama kayo Sabi, paano pa tayo magtitiwala dito sa ating Secretary Rimulya na ito? Ngayon, this time, noong una, Timor-Leste. Nung hinamon siya isipin nyo, ganito lang kasimple. Sabi ni Rimulya, si Teves daw ay humingi ng asylum dito sa Timor-Leste. Hinamon ni Teves, sige maglabas kayo ng dokumento nang hingi ako ng asylum dito. Magpapabaril ako sa Luneta. Yan ang sinabi ni Teves. Pero pag hindi kayo nakapagpalabas ng dokumento na yan, mag-resign ka. Ano nangyari? Walang dokumentong nailabas si Rimulya na talagang humingi ng asylum si Teves dito sa Timor-Leste. Tapos, isipin nyo ito yung kulungan na puro kababalaghan na nangyayari, puro kaguluhan na nangyayari. Ano ang sabi niya? Na-fake news ako. Na-fake news siya ng sarili niyang tao. Take note, hindi ho ang nag-fake news sa kanya, media. Hindi ho ang nag-fake news sa kanya yung ibang tao. Ang nag-fake news sa kanya, tao niya mismo. Pangatlo, na-fake news din siya doon sa dokumento sa mga paglipat ng mga ilang preso. Na-fake news na naman siya doon. Tapos eto, sasabihin niya ngayon, si Teves hawak ng mga warlords, pinoprotektahan ng warlords. Sino nagsabi sa'yo? Tao mo rin. Yung tao mo rin na kung saan yung iba mong mga tao mahilig sa fake news. Hindi, baka mamaya, baka darating ang panahon, sasabihin nito ni Rimulya, ay si Teves ay alien. Ang totoo, kaya hindi namin mahuli si Teves kasi alien siya Nandun siya sa ship sa sa universe. Ito nga Mr. Secretary, how are we going to believe you kung lahat ng sinasabi mo, ikaw din na nagsasabing fake news ka? How can we believe you na si Teves pinoprotektahan ng warlords? Alam mo, maganda siguro, Secretary Rimulya, mag-resign ka na lang. Sa totoo lang, mag-resign ka na lang. Kasi wala na naniniwala sa iyo Isama mo na si Katapang na puro fake news din. Di ba? Mag-resign ka na lang kasi kawawa naman ng taong bayan na wala na ng tiwala sa DOJ. Hindi ako bastos hindi ko sinasabi ito dahil lang gusto ko lang asarin si Rimulya. Hindi. Nawala na ang tiwala ng taong bayan sa DOJ. Bakit to? Mismo sekretary magsasabing, na-fake news ako, sorry Wala nga sorry, na-fake news lang ako Hindi, totoo. Isipin nyo na mabuti ito Paano magtitiwala ang taong bayan sa inyo kung kayo mismo nagsasabing na-fake news kayo? Naniwala kayo? Grabe. Sa laki ng budget ninyo bilang sekretary, hindi naman kayo siguro bobo. May intel naman siguro kayo. Hindi nyo muna tinanong ng intel nyo na maayos kung totoo ba yung sinasabi ni Katapang. Wala, nagpaniwala lang kayo. Ganun ho kayo kagalibol.
O tanungin ko kayo, sir. Anong proof ninyo na masasabi ninyong hindi kayo gullible this time sa nagsabi sa inyong pinoprotektahan ng warlord si Tebes? Eto na lang. Mr. Remulla. Meron ka pang pahuhuli namin yan sa Interpol si Tebes. Hindi nyo nga mapahuli si Bantag eh. Na nasa Pilipinas eh. Yun totoo. Stop talking. In other words, shut up. Just do your job. Masyado ka mapamidya eh. Sa totoo lang, masyado ka mamidya na ikaw na mismo naglalaglag sa sarili mo. Isipin mo ha. This guy is protected daw ng warlords. Yet, pahuhuli namin sa Interpol. Titimbrihan namin, may pa-UN pa siya. Titimbrihan namin na UN. Utusan? Utusan ng UN. Para talaga mahuli na ito si Tebes. May paganyan-ganyan pa siya. Eh, yung si Bantag, di nyo mahuli. Nandiyan lang sa tabi ninyo.